Nagulat kami doon. Hello guys, magandang umaga. Kusina live. Patayin ko ba yung ilaw doon? Magandang umaga sa inyo dyan. Gumagawa ako ng salabat. Siyuhan. Ginising ko. At hindi maganda yung lalamunan niya. Pakiramdam niya. So ayan, gagawa ako ng salabat. Sabi ni Inday Nining, gawa ka salabat. Maaga pa sila ni Inday Nining kasi alam niyo naman pag may baby, no? Maaga talaga nagigising. Kaya masarap may baby talaga. Gagawa ako ng salabat. Maulan ang aming weather. Maagang maulan. Alam nyo, guys, tingnan nyo naman yung ginawa ko, guys. Oh. Nakikita nyo yan? Doko yan. Dahil gagawa ako ng cheese na pizza para sa aming breakfast. Dahil mahirap lumabas, ganitong oras at maulan. At saka si Buwa, sabi pa niya sa akin kagabi, Mila, maaga ako bukas, maglakad-lakad, papuntang sa dito nga sa Mandir sa Pasupatinat, maglakad. Dahil parang may sila guys, no? May dasal-das. Daming tao, nasa news. So, sabi niya, magdadala lang ako ng tsata, umbrella. Sabi ko, basta ingat lang, daddy, lalakadin niya lang. Kasi from sa bahay, papunta doon, depende sa lakad. Nilakad mo mga 15 to 20 minutes din. Alam niyo yung mga balita dito, tinaig pa nila yung mga balita sa Pilipinas. Ay, naku, pasaway. Ang mga balita dito, sobra pakabaliktad. Sabi daw nila, wala daw shortage ng gas. Kung wala shortage ng gas, paano nangyari yun? Lalagyan ko to ng asukal konti. Magchika-chika muna tayo. Naalala niyo yung pinsan ni Deepak na namatayan ng asawa? Ayun guys, mag-aasawa na siya ulit. Naalala niyo rin yung nag-attend tayo sa mga anak niya na dalawang lalaki na pumunta kami doon, kami ni Indira. Ito lang guys, kung maalala niyo lang ha. Dahil morning magchika-chika muna tayo. Guys, bali nagulat kami doon dahil isa sa bisita, yun ang mapapangasawa niya. At saka, kung hindi pa sa amin sinabi ng kanyang kapatid na babae, parang, kasi hindi sila magkakasundo. Guys, no, meron talaga ganun. At saka, hindi natin ma-avoid ang pamilya talaga ganun. Talaga mapa-Pilipinas na mapakahit saan ka man. Hindi yan talaga ma-avoid na hindi magkakasundo-sundo. Kasi kahit man kami, hindi man kami perfect na pamilya, guys, no? Sa Pilipinas, hindi kami, basta, yun na nga guys, nag-attend kami, sinabihan kami nung pinsan, Deepak na babae, na kapatid niya, nung babae na, ganun siya, yan, sabi namin, sabi ni Deepak, sabi yan na yung bago niyang asawa, sabi niya talaga ng ganun guys, tiraguok na tiyan ko, teka lang, kain mo na ako ng isang pizza dito, kasi karaguok na yung tiyan ko. Dahil tulog pa naman yung mga customer ko at meron naman sila mamaya. Ito pa yung natira kagabi. Kain muna ako. Siyempre muna ako makain kasi sa kanila dito. Okay guys, so yun na nga. Mag-aasawa siya. Sabi ng pinsan. Yan siya. Sabi ni Deepak, ano yun? Kasi nasa tabi kami yun. Yan yung bago niyang asawa. Ito naman si Deepak sabi niya sa akin. Biyahin kami. Sabi ko, ano? Sabi niya, nakikita mo yan. Sabi ko, sino? Kasi guys, paano hindi ko ba naman agad makita? Dahil nakahawak siya ng mobile, yung babae na yun. At panay siya, inaano niya yung yung nanay ng pinsan ni Deepak. Lahi ni Deepak. Kinaganyan niya, selfie sila. At talagang feel na feel niya. At ang tawag niya, Mami. Kasi nasa tabi ako nila. Tinawag ako ni Deepak. Sabi ko, hindi ni Deepak masabi-sabi sa akin. Mahina si Deepak sa chika-chika. Sabi ko, Sabi ko sa kanya. Sabi niya, yan yung Tapos binulungan niya ako.
Ito pala ang mga Nepali guys. Malata mo talaga sila guys na nagchismis talaga sila. Lalo si Deepak. Parang hindi siya sanay magchismis ba. So ngayon, kuha mo na tayo ng salabat. Teka lang, nasaan na kayo guys? Kuha mo na tayo ng salabat dyan. Konti. Habang ako nakikita-chika. Parang sa atin lang na sa kapihan. Yung mga tigulang na chika. Parang puti. Parang kanito guys. Pamaya ko. Pakuluan ko muna. Yan, parang nag-inom lang ako asukat. Okay guys, so ngayon, sabi hindi pa ko, bago niya daw na asawa. Ay! Sabi ko, bakit hindi natin alam? Sabi niya, hindi pa naman sila ikinakasal. Tapos nandyan na si Indira. Nadagdagan na naman ang mga chismosa. Sinabihan namin si Indira, tapos nakatingin na. Natulala kami. Kasi wala mo kami alam. Alam niyo yun guys, parang feel niya na alam niyo yun. Pag ikinasal na sila guys, pag talagang nagsasama na sila, tsaka ko na sa inyo share kung ano yung tsura niya. Diba busy yung mga pamangkin ni Deepak dahil event nila yun. At andun yung mga pamilya ng babae, kapatid niya lalaki, magulang niya, yung tatay niya, na halos hindi na makapaglakad, nandoon. Makita ko na lang yan sino pag kinasal na talaga sila. May share lang din ako sa inyo. Sa opinion ko, parang nandun yung pamilya ng babae kasi dapat wala yun ang tatay doon. Nandun yung tatay pero nagtatago-tago lang siya kasi bawal sa mga gano'n nila na event. So kung matatandaan nung kinalbo si Yuhan, wala si Deepak masyado doon dahil bawal ang mga tatay mag-attend. Mga ganyan nilang Bartamanda, bawal ang mga tatay mag-attend. Nanay lang. So since wala na silang nanay, ang sister ng babae nanay at kapatid niyang lalaki ang nandoon para tumayo. So ngayon after niyan, titikahan sila, di ba nagbigay kami ng pera. So ayun guys, yung babae na yun, busy yung dalawang anak. Guys, panay siya kalabit at magpicture-picture, ganito, ganyan. Hindi man alam ng dalawang bata kung saan sila lilingon. Nasarapan kasi kami nakatingin. Tapos nung palabas na kami, pinakilala siya sa amin. Nung nanay ni Deepak, nanay ni Deepak, ano ba yan? Nung nanay ng pinsan ni Deepak, yung lagi ako pag nakikita, ginaganon niya ako. Ngayon guys, pinakilala sa amin. Sabi pa niyo, ay, friend niya ito, si Deepak ba? Tapos guys, sabi ni Deepak, hindi, niya ako, Day. Ay, tinawag ni si Deepak na, ay kuya, ganun siya. Tapos sabi ni Tula Mami, yung nanay ng pinsan ni Deepak, ito naman ang kanyang bawjo. Ay, bawjo niya yan. Ay, bawjo. Ginanon niya ako. Pero guys, alam niyo, matanda na yung babae. At saka, nagtinginan kami ni Indira. Tapos may anak siyang 6 years old. Ang family name niya, pareho sa apelyido nila ni Deepak. Pinakilala siya sa amin, tinawag niya na ako, na gano'n, nagulat din ako, nagtinginan kami. May anak rin siya. So, after nun guys, natulala din ako. Tapos sabi ko kay Deepak, ay may anak na pala siya. Parang single mom siya. Yung asawa niya guys, namatay din na may ganito. May C din siya. So pareho silang dalawa na yung mga asawa nila, yun nga, may mga sakit sa ganon, letter C. So, sa amin, wala man kaming problema doon or kasi hindi man namin alam. At saka hindi sila love, parang arrange sila. Kasi yung pinsan ni Deepak, is nahihirapan daw siyang parang i-manage yung buhay na nila ngayon. Kasi hindi siya nag-work, di ba? Ano yan siya guys? Ang trabaho niya letter E. Maganda ang sahod. Yung asawa niya ganun din. Parang nasa electrical yung asawa niya at maganda rin ang sahod. Kaya nga nung namatay yung asawa niya, malaki ang nakuha niya. Kasi sa kanya lahat napunta. Tapos nag-decide siya na hindi siya mag-work kasi alagaan niya ng yung dalawa nilang anak. Tapos, yan siya guys, alcoholic. Pero, nagamot na siya and mga almost 7 years na siyang hindi umiinom. Kasi noon yan talaga problema ng asawa niya. Kung maalala ko noon, sabi ko sa asawa niya, nung buhay pa, sabi ko, di wala ka ng problema. Sabi ko, dahil hindi na siya umiinom kasi grabe talaga yan uminom. Minsan nadadatna nila ni Uncle na nasa baba na siya ng bridge sa sobrang kalasingan at dinala nila sa ospital. So, minsan pumupunta siya dito maaga pa lang. Nung nandito si biyanan kong babae, lasing na at naghahanap ng alak.
Pero ngayon nagamot na siya. So simula nung nagkasakit din ang asawa niya, nagbago na siya. Ang sagot naman ng asawa niya, nung sinabihan ko na maas okay yan, wala ka ng stress. Sabi niya, siya naman ngayon ang may stress. Kasi nga may sakit yung babae. So ayun, balik na tayo sa kwento nila. Ay hindi pa naman sila daw kinakasal. Alam nyo guys, dito sa Nepal, yung second marriage is parang hindi na big deal sa kanila. Depende siguro no sa pamilya kung ibibig deal pa nila or talagang bubonggahan nila yung pagpapakasal. Pero based sa na mga na-experience at na-witness ko, majority dito sa may mga second marriage is parang minsan magugulat ka na lang, magkasama na sila. So parang ganun, nakikita ko dun sa pinsan ni Tipak na talagang parang welcome na siya, yung talagang ano, pero yung halos yung pamilya is nagulat nung time na yun. Sa point ko naman, nung nandoon siya, para siyang hindi na nahiya ba na para bang moment sana yun ng dalawang bata. Kasi yun yung pinaka-importanting moment sa buhay nila, sa kanilang tradisyon or kultura. At sana with respect na lang din sa pamilya nung babae. Kasi talagang nag-e-effort dun eh. Hindi ko alam kung alam din nila, hindi ko talaga alam. Mabilis lang yung babae dun eh. Pero yung ayoko doon yung kasi yung bata na mas nakakatanda nung anak na pitsa ni Deepak is parang na siya nakakaintindi. Unless sa mas bata na talagang 7 years old pa lang yung parang hindi pa masyado. So ayun guys, yung ayoko doon yung busy, yung dalawang bata kakatanggap ng blessing sa mga bisita, like nagbibigay ng pera. Panay din siya kalabit sa dalawang bata, nasa likod kasi siya. At mag-selfie kung ano-ano mga binubulong niya, anong sinasabi niya. So yung dalawang bata, hindi na nila alam, gumaganong talaga guys. So, ewan ko lang, pakita ko sa inyo sa vlog ko. Pero meron akong video, pero ipapakita ko yan sa inyo. So ayun guys, hanggat sa parang sabi ko, sino ba naman ako para mag-judge, no? Sabi nga ni Deepak, huwag ka mag-judge kasi kung hindi man sa atin sinabi, wala din naman tayo alam na siya pala yan. Tapos, para lang din pala siyang normal lang na bisita nandoon. Sabi naman ni Indira, wala naman akong problema doon sa kanya ate. In fact, masaya din naman ako kasi pareho silang pareho silang nawalan. And it's time na rin siguro para maging masaya sila sa buhay nila. Sabi ko, yes, kahit ako din naman. Pero yung ayoko, yung sana, nirespeto niya yung moment nung dalawang bata. Kasi, yung moment na yan, special yan talaga sa, sa nanay. Nanay nilang namatay. At saka, sa pamilya ng babae, na nandoon guys, na makikita mo talaga grabe yung effort nila. Sila talaga gumawa ng duties nung kapatid nila. Kasi, mahal na mahal nila yun eh. Tapos, nandun siya, yung babae na parang, ewan ko, sabi ko pa nga, grabe no, hindi pa sila kasal, pero tawag niya sa akin, Bojo, Day. Tapos, nagmamami na si Kanchi na isa na parang hindi siya comfortable ba. Kasi sabi niya, it's okay, sabi niya, buhay naman nila yan, pero nagugulat lang ako kasi tumatawag na siya ng mami, tumatawag na siya ng ganito, ganyan, yung ganun. Pero agree din naman ako doon na time na nila para sumaya din. Kasi siya parang ilang taon na siya, wala na yung asawa niya eh. Mga siguro, taon na rin. Pero itong pinsan na di pa parang bago pa lang eh. Kaso lang yung reason niya, nahirapan daw siyang i-manage yung buhay nila. Buhay means, kaya daw siya hindi makakapagtrabaho dahil hindi niya daw ma-manage yung mga gawain sa loob ng bahay at hindi niya daw kayang alagaan na magluto, ganito, ganyan. Kasi guys, sa Nepal, no, ang mga lalaki parang hindi sila sanay sa gawaing bahay. Di ba, ma-appreciate natin ang mga lalaki na kahit paano masipag, nagluluto. Dito guys, aminin ko sa inyo si Deepak, hindi yan siya palaluto guys, hindi yan siya palaluto. Bihira ang mga Nepalese na lalaki na palaluto. Hindi ko lang alam, pero parang majority sa kanila talagang hindi ko lang alam guys pero pag mayroon man siguro palaluto na Nepali na lalaki, it's either talagang hindi alam ng babae magluto or Ako, nasanay na ako kasi ever since, kahit sa Pilipinas, yung tuka ko lagi, kusina talaga ako at saka love ko talaga ang kusina. So, yun na nga guys, balik naman tayo sa kwento ng pinsan ni Deepak. Ayun, hindi natin alam, baka magulat na lang kami na nasasama na sila.
So, buhay naman nila yun, pero after nun, parang nalungkot ako, nasabi ko, ganun talaga ang buhay, no? Wala tayong magagawa. Pero somehow, sabi ko kay Indira at kay Deepak, wish ko lang na sana mahalin niya rin yung dalawang bata, na kung paano mahalin ng nanay nila, alagaan, kasi alam mo, bihira ang magkaroon ng mga stepmother or stepfather na talagang mamahalin nila ng tunay ang anak or ang unang anak ng mga partners nila. At talaga namang bihira. At salute ako doon sa mga stepmother, stepfather na talagang minahal o minamahal nila yung kanilang mga stepson, stepchildren ba yung daughters, na talagang anak nila. Kasi bihira talaga guys, bihira talaga as in bihira. Dito parang normal na sa kanila. May tumatawag sa akin, sino ito? Tapos, yun, pasensya na kayo naputol yung ating chismisan. So, ayun guys, no, at ako ay maghihimas-himas na ng, ano ko dito, ng pizza. So, ayun na nga guys, no, ganito yan dito, parang normal na sa kanila, ang anak ng partner ba nila. So, ako naman ang wish ko lang, sana mahalin yung dalawang bata at itrato na bilang totoong anak. Dahil, syempre, di ba, minsan di natin masasabi, at may anak din yung babae. 6 na taon, babae. So, sabi ko nga kay Deepak, maganda din naman sa pinsan mo kahit paano, at least nagkaroon siya instant na anak na babae. So, para maging okay pagsasamahan nila, sana mahalin yung mga bata talaga na totoong pagmamahal. At hindi man tayo sa sitwasyon nila, na siguro it's time na rin para sumaya sila. Well, yung pagmamahal naman, ang love naman pag dumating is wala namang pinipiling oras, pinipiling araw, at kusa naman yan. Pero kasi ano yun parang nirireto-reto ng mga kaibigan daw, kaya sila nagkakilala. So hanggang saan naabot yung chismisa natin. At alam nyo, kami nagulat din naman kami talaga, pero wala man kami magawa guys, kasi yan yung kanyang yan yung kanyang gusto sa buhay, ang mag-asawa na ulit. Sabi nga ni Deepak at ni Indira, siguro ikakasal na lang yan sila sa korte or ano. Kumbaga sa kanila, hindi na big deal yung ganun guys, mga second marriage. Hindi na yan big deal. Yung ano sa kanila is yung first talaga na, 'di ba? Ganun. Pero yung mga ganyan na hindi na sila guys nag-ano talaga. Depende siguro kasi may mga nakikita ako dito, may mga edad na talaga Andiyan na ata si Buwa. Parang may narinig akong umubo. Cheese lang ito ang gagawin ko. May sauce pa tayo. So kaya ayan. Ganda ng weather na. Pinsan naman ni Deepak. Basta wag niya lang pabayaan yung mga anak niya. Wag magbago yung pagmamahal niya sa mga anak niya. Mas okay pa nga to kaysa sa siopaw Ayan. Simple lang tapos cheese. Damihan ko lang ng cheese. Guys, bago ang lahat, nag-decide ako na magluto sa aking microwave. So, ilagay muna natin dyan. Isabay ko silang iluto. First time ko mag-bake sa microwave namin. So, basta guys, mag-try ako magluto dito. Dahil since medyo malaki, magbilog tayo ng ating dough. Bilogin lang natin. Diba may ginaganon-ganon pa ng mga ano guys. Oh. Hindi ko alam baka siguro lalong mag-stretch yung dough nila. Kaya ginaganyan nila. Basag lang yung microwave ko sa labas, pero basag sa labas. Okay guys. Ayan na yung ating cheese pizza. Try natin i-bake sa ating microwave. So good luck sa atin. Ikot na ba? Okay na ba yan? Okay guys, so nandyan na siya sa loob at isara na natin. First time. Yan. So, teka lang na sa amin. Yan. Bake. Bake! Ito na si Buwa, guys. Oh, lalagyan ako ni Buwa. Ay, sandali, Buwa. Lalagyan ako ni Buwa ng tika.
guys, naglalagay ako dito ng aking oven kasi wala man ako lugar dyan, oh. Pinapainit ko. Nakita nyo ba? Parang may bumubulong na. Gumaganon. So sabi ko, si Buwa kasi may habit yan siya na. Ganon ba? So paglingon ko, nandyan na nga siya guys. So ilagay natin dito guys, no? Sa aking oven na mamahalin. Guys, alam niyo ba, oh? Alam niyo ba guys, nung umuwi kami, bago kami umuwi dito. Okay siya guys, ah. Malaman na talaga natin yan. Ikot, ikot. Ayan na, oh. Malsa siya natin, tapos tingnan natin. Ay, naluluto na siya guys. Ayan, oh. Kapag, tutot means luto na. Ay, hindi pa, hilaw pa siya guys. Ayan guys, luto na yung ating pizza. Tingnan ko nga guys, no? Luto na siya. Parang masunog siya guys. Parang hindi naman siguro kasi madilim. Siya guys, luto na rin yung isa kong pizza. At hiwain natin to be. Kay gare-re-re. Hiwain natin ang ating pizza. Ayan, focus natin siya. Ayan. Focus, focus. Wag ako. Ang hirap. Mobile ang gamit ko guys kasi wala tayong battery. Ayan. Siya guys, oh, nahiwa na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slice. O, diba? So, medyo malaki siya. And thin crust po yung nagawa natin. Ayan, guys. Guys, kunuha ko na ito naman yung isa, guys. Ihano ko lang yan para mamaya. Para sa snacks namin. Ito sa breakfast. So, ayun. Bye-bye. Take care lang. Tawag yan sila kay daddy, si Mandira, ganon din tawag yan sila kay daddy. Sinarayan bay lang, hindi kasi busy yan, sinarayan bay. Sabi ko, huli kakain ka pizza. Sabi niya, mapasok na ako sa work mamayang gabi. Sabi ko, mamayang gabi, hindi na possible, wala na yan. So, itry muna natin to guys. Atis ko lang, no? Magluto ko sa microwave. Katulad nan. Sa air fryer, sa taas na siya naluluto. Pero luto man siya guys, kaso lang, unlike sa oven, o sa microwave, sa oven top to bottom, luto talaga siya. Ito parang, luto naman siya guys. Luto siya. Guys, no, ito ba ibig ko sabihin pag sa oven? Pero pag sa microwave, masarap din naman siya guys, masarap. Naghiwa ko na. Sarap ng pintuan, si Buha umalis. Hindi nagkakain siya doon. Mabilis naman ni Buha. Baka kitain niya si Indira. Ayun nga. Kitain niya yan. Buksan natin guys, no? Bigay nila ni Indira. Hindi rin nila, alam saan galing ito. Nagpabili na naman siya ng pang-energy niya, oh. Sa village nga ito galing. Sato. Ako na yung maglalagay kasi pag siya magkalat naman dito. Ay, nagpabili pala siya, kaya ito yung kinuha. Energy ito ni Buwa, oh. Sa kanya ito. At saka ang palaya, may lulutuin na tayo. Kay auntie ito galing. Thank you, auntie. Kansi, thank you. Yeah. Sa amin ito guys, doon sa bahay. Yeah, Hamrolay. Hamrolay. Sa bahay ito namin sa village kasi nga malaki yung tanim ni Buwa. Ala, nanguha si auntie. May mangga tayo. Saging binigyan tayo ni auntie. Kira ladi. Kira. Ayan. Kani? Wala. Thank you, auntie. Palutuin na natin ito. Balot na natin. Ito, oh.
So, ito yung lulutuin ko. Oh, may lulutuin na tayo. Thank you. Thank you, auntie. So, ilagay ko muna ito, guys, no? Kasi hindi pa naman siya luto. At ang palaya. Yan. Tama lang yan. Hiwain natin. Mamaya ko na ito ilagay. Tinanggal siguro ni Buwa yung kama niya. Pugyo, daddy! Remove! Remove. Tinanggal ni Buwa. Ah, you can remove pala. Ah, you can remove, daddy? Natatanggal pala. Maganda tong kama nila ni Buwa. Remove! Ah, binaba niya na pwede palang tanggalin. Ay, lipat si... Oo, pwede palang ibalik. Maganda kayang kama nila, no? May ano ba? Parang may takip-takip sa itaas. Ay, ano? Yan ang nilagay niya sa baba. Guys, magluluto na ako. Ang cute kasi, oh. Magluluto na ako. Ang palaya, si Deepak ay aalis. So, hindi ko alam, nakahiga-higa naman na siya. At, magluto lang ako ng ampalaya at saka dal. Yun lang aming uulan. Magluto na ako. Ayun, balikan ko na lang kayo mamaya-maya. Guys, maghiwa lang ako sibuyas, bawang. Lagay ko to sa aming dal. Sabi ni Juan, Mama, what's the specialty? Sabi ko, ampalaya. Ampalaya na may alo. Sabi niya, Mama, pwede ko bang kainin lang yung alo tsaka dal? Okay, sabi ko. Yeah. So, yun, magluto na ako, guys. Unahin ko muna to yung dal. Niluluto ko siya sa ghee. Guys, ito na yung aking kamatis na ni-roast. Balatan natin, ilagay natin dyan kasama yung bawang at chili. Mix cumin seeds, coriander seeds. Ni-roast ko yan. Sin, yellow powder. Kaya ako ng timor. Pepper, konti. So, pinapalambot ko lang ibang patatas. Ano yung ating atsar. Ano yung itsura niya. Ayan, lagyan natin ng lemon. Wala na akong coriander eh. Tomato atsar.
Ready? Okay guys, luto na yung aking ampalaya with patatas. So ayun, i-check ko sa kanila kung gusto na nilang kumain. So, Kaidlip ako, si Yuhan sa tabi ko, hindi siya natulog. Hindi talaga yan si Yuhan, bihira lang yan siya matutulog guys. Pag, for example, siya ay sobrang pagod nag-football, makakatulog yan siya. Matutulog lang yan siya guys, ganyan siya. So ngayon, sabi ko sa kanya, anak, ibigay mo muna yung pizza sa baba na para kay Buwa. Excuse me, initin mo muna at ibigay mo muna sa kanya kasi kawawa man si Buwa, hindi pa siya nakapag-snacks kasi hindi man yan sa atin mag-utos na Mila, gusto kong kumain ng snacks, ano ang snacks, mag-antay lang yan siya kung kailan mo yan siya bigyan, pero unless na sa rice, ayun, pag hindi pa siya kakain, magsasabi lang yan siya sa akin, o di kaya pag kakain na kami ng rice, alam niya naman kung anong oras kami nakain. So ayun, tinatapos ko lang itong ini-edit ko guys, oh. At nakahaba ako ng tulog. Nagulat ako, nagising ako 4:30 na. Anong oras ako natulog kanina na tumabi ako kayuan sa kwarto niya. Ayan, nakatulog kaya medyo fresh tayo. Tapos ngayon, no, mag 6 o'clock na, mag-upload ako at magluluto na naman ako ng hapunan namin. Actually, today bawal sila kumain ng kung susundin, no? Bawal, again, sabihin ko sa inyo. Sa itong araw na ito, kaya nga nasabi ni Ruthie sa akin, si Arpam Angel, siya ay, dahil sa mataas din po na kas yung napangasawa niya. So, depende na po yun. Kasi sa amin, usually si Ama talaga ang nagawa niya. Hindi kami gumagawa o nasunod talaga. At may araw din na bawal sila kumain na may bawang at sibuyas. Pero kami hindi namin sinusunod. Ang gumagawa talaga yung mga matatanda sa pamilya namin.